Magandang araw sa inyo. Ako si Conan, ang inyong tagapagkwento. Ikinagagalak kong napadpad kayo sa channel ko at gusto nyo mapakinggan ang aking kwento. Kwentuhan tayo. Ito ang una kong kwento para sa inyo. Nangyari ito taong 1996 sa Lukban, Quezon. Dito sa Lukban, Quezon, kahit sino dito mahilig mag-inom, lalo na kung lambanog ang iniinom dahil sa lamig ng klima. Kung mapapadayo ka dito, hindi mo matatalo sa inuman ng mga Tagalukban. Mapalalaki man o babae, malakas bumarik ang mga Tagalukban. Wari ko'y high school ako nito nang nakinig ko ang kwento ng aking ninong. Lagi akong nakikinig sa mga kwentuhan ng aking tatay at kanya mga kainuman. Masaya kasing makinig ng kwento noon, kung ano-anong mga kalukuhan, karanasan nila. Halos gabi-gabi ko makipagbarik ang aking tatay sa aking ninong. Pampatulog daw nila pero inaabot naman ng madaling araw kung makapag-inom. Wari ko'y malalim-lalim na rin ang gabi noon. Medyo inaantok na ako. At ang kwentuhan nila ay tungkol sa mga manok. Napatahimik ang aking ninong. At bigla niyang naalala ang karanasan niya tungkol sa manok at sa baboy na aswang. Nawala ang aking antok dahil unang beses magkukwento ang ninong ko tungkol sa aswang. Si ninong ay makwelang tao. Di mo mababakasan ang lungkot sa kanyang mukha, pero noong mga panahong iyon ay nagseryoso siya sa mga kwento. Pangalan nga pala ni Ninong ay si Ninong Oscar. Ito na lang ang natatandaan ko sa mga kwento ni Ninong. High school rin daw si Ninong noon, kasing kaedadan ko lang daw siya, at hindi niya malilimutan ang pangyayari na kanyang nasaksihan. Isang gabi noon at sila ay matutulog na kasi may pasok pa kinabukasan sa paaralan. Nang biglang lumabas ang kanyang tatay dahil nag-iingay ang mga panabong ng mga manok. Inilawan ng tatay niya ang mga manok niya, pero wala naman daw nakakaibang pangyayari. Makalipas ang ilang minuto, may tumatawag sa kanyang tatay mula sa labas ng kanilang bakuran. Mang Teddy! Mang Teddy! Mang Teddy! Lumabas naman ang kanyang tatay para tugunan ang tumatawag sa labas. Sino ba yan? Gabing-gabi na, sumisigaw ka pa. May malaking baboy sa panukan mo! Ninunggulo ang mga panabong mong manok! Ay di puta. Agad na lumabas ang kanyang tatay na dala-dala ang kanyang baril. Agad pinuntahan nila ang manukan at nasilayan nila ang malaking baboy na tangay ang panabong na manok ng kanyang tatay. Uy, baboy ka! Mga panabong ko pa talaga ang tinalo mo, eh? At manok ko pa na ilalabang ko bukas ang tinira mo. Wala pa yung katalo-talo. Agad naman napaisip si Ninong noon. Paano naman kaya matatalo yun? Eh hindi naman yun nilalaban ni tatay. Napapulislas si Papa sa kwento ni Ninong. Hindi ka eh. Kaya pala wala pang talo. Hindi pa pala lumalaban. Sa pagpapatuloy ng kwento ni Ninong, sa galit ng kanyang tatay, agad niyang binaril ang malaking baboy. Tumakbo ito sa katabing bahayan at hinabol nila ang baboy. Agad naman nagsilabas ang mga kapitbahay nila dahil sa mga nakinig na komisyon. May baboy na hinahabol si Mang Teddy! Malaking baboy! Aswang siguro yun! Aswang! 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 Mang Teddy! Nandito yung baboy! Ang laki! Hinabol nila yung baboy habang pinapaputukan ito hanggang sa mapadpad sila sa dulong parte ng kanilang lugar, malapit sa malawak na taniman ng palayan. Agad naman nilang nasukol ang baboy dahil sumabit ito sa bakod ng palayan. Huli ka ngayong baboy ka! Alam naming aswang ka. Dito ka pa talaga sa barangay namin nagkasik ng lagim. Wala ka nang kawala ngayon. Tinali nila ang baboy at napansin nila na ang daming sugat ng katawan nito. Tinamaan din ito ng bala ng baril ang kanyang tatay. Ikinulong nila ito sa malaking kulungan ng manok. Sobrang ingay daw ng baboy. Parang pinagsamang iyak ng baboy at tao. May mga nagbantay sa baboy at hinintay nila na mag-umaga. At nagulat sila nang maging tao ang baboy. Pero isa lang ang pinagtaka nila. Yung tama ng baril, naging hiwa o taga ng itak sa kanyang balikat. Binatukan naman ni Papa si Ninong dahil sa kwento niyang yun. Hindi naman pala totoo yung kwento mo. Tinamaan yung baboy ng bala. Tapos noong naging tao, may taga na. Ay lente ka. Seryoso ka pa naman sa pagkukwento.
At yun ang kwento ng ninong ko. Hindi ko naman alam kung tunay ba yun o kwentong lasing lang. Natakot din naman ako at natawa.